Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating unang Misa de Gallo, madilim-dilim pa ang paligid, tahimik pa ang mga kalsada, inaantok marahil ang isip at mga mata, pero isang bagay ang sigurado, gising na gising ang ating mga puso. Bakit? Sapagkat sa ating pagsasakripisyo, sa ating tradisyong Misa de Gallo, may inaasahan tayo, may hinihintay tayo, may pag-asa tayo. Ganyan po ang diwa ng ating Misa de Gallo. Hindi ito para sa mga walang pangangailangan, kundi ang Misa de Gallo natin ay para sa bawat umaasa at naghihintay ng maliwanag na bukas. Ang ating simbang gabi ay panalangin ng mga umaasa sa Diyos. Sa Pilipinas, ang simbang gabi o Misa de Gallo ay isinilang mula sa karanasan ng kahirapan at pagod. Ang mga magsasakang gigising ng madaling araw para magtrabaho, pero uunahin muna ang Panginoon. Uunahin muna ang pananalangin. Parang sinasabi ng bawat manggagapa sa bukid, bago ang bukid, bago ang trabaho, Diyos muna ang uunahin. At yan po ang tunay na diwa ng pag-asa. Hindi dahil madali yung buhay, kundi dahil may Diyos tayong pinanghahawakan kahit tayo dumaraan sa mabigat na pagdurusa. Sa Ebanghelyo ngayon, ating napakinggan si Juan. Ipinakilala ang sarili bilang tagapaghanda, bilang tagapagpaalala. Hindi ito isang babala na kung saan napakinggan natin si Juan, magbago kayo, kundi isang paanyaya ng pag-asa. Dahil kung may darating tayong hinihintay, ibig sabihin, may bukas para sa atin. At kung may hinihintay, ibig sabihin, hindi pa tapos ang kwento ng bawat isa sa atin. Ang pag-asa ng bawat binyagang Katoliko ay hindi iyong bahala na, kundi ang pag-asa ng bawat binyagang Katoliko may darating. Walang iba, kundi ang Panginoon. Sigurado, marami po sa atin ang pumasok o nagsimula ng Misa de Gallo nang may pasan-pasan o may bit-bit. Marahil yung iba, problema sa pamilya. Ang iba, alalahanin sa kanilang trabaho. Yung iba naman, iniindang karamdaman sa kanilang katawan. Mayroong mga taong may bigat ang kanilang puso at kalooban. Subalit ngayong unang Misa de Gallo, parang sinasabi sa atin ng Diyos, huwag kang susuko, darating ako. Sapagkat ang pag-asa ay hindi po ang kawalan ng problema. Ang pag-asa ay hindi yung palaging masaya, kundi ang pag-asa ay ang presensya ng Diyos sa gitna ng bawat problema. Isipin po ninyo ang isang kandila. Maliit ng ilaw na kayang ibigay, pero sapat ang kanyang liwanag upang pawiin ang dilim. Ganyan po ang pag-asang pinanghahawakan natin. Hindi nito kayang tanggalin ang dilim, pero sinasabi ng pag-asa, hindi ka mag-iisa. Sinasabi sa atin ng pag-asa, may Diyos na pwedeng kapitan, may Diyos na darating sa ating piling. Kaya po mga minamahal ko mga parokyano, sa unang gabi ng ating Misa de Gallo, hinahamon po tayo. Tatagan ng pag-asa. Kumapit tayo sa Diyos at wagwalan ng pananampalataya. Kaya't habang pinasisimulan natin ang ating Misa de Gallo, huwag tayong pumasok sa Misa de Gallong ito nang dahil lamang sa tradisyon. Natawa ko sa post nung isang araw o kagabi, nakita ko. Hindi naman sa atin, no, sa ibang simbahan. Ang dami nagsimbang gabi, pero hindi magsisimba pag linggo. Kaya ito rin po yung paalala po sa atin. Huwag tayong pumasok o kumumpleto ng Misa de Gallo
sapagkat ito ay isang pamahiin, ito ay isang tradisyon, ika nga ng iba, nakagawian, nakasanayan na. At ang Misa de Gallo ay siyam, hindi 7, hindi 8, at lalong hindi 1. Alam nyo, kagabi ang simbahan punong-puno hanggang dyan sa kalye. Sabi ng isa natin kasama ko, Father, sa una lang yan. Habang papalapit tayo ng papalapit, pakaunti ng pakaunti ang mga tao. Sapagat ang sakripisyo, hindi natin bibilangin. Ang sakripisyo, habang nahihirapan, magpapatuloy sa ngalan ng pagmamahal. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, bitbit ang ating panalangin, kasama ng bawat sakripisyo, sasamahan natin ang ating mahal na Birhen. Na kung saan ang mahal na Birhen, taglay sa kanyang buhay, hindi lamang ang pananampalataya, kundi ang pag-asa na anumang sinabi ng anghel, magaganap sa kanya. Kaya nga po siguro ang mahal na Birhen, ang tawag natin sa kanya, babaeng puno ng grasya, babaeng pinagpala, hindi lamang dahil siya'y sumampalataya, kundi siya'y pinuno ng pagpapala sapagkat pumapit sa pag-asa. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, ano po ba ang bitbit natin ngayong Misa de Gallong ito? Ano po bang pagdurusa o pagsubok na ating binabata? Buong pananampalataya at pag-asa nating panghawakan, darating ang Panginoon. Darating si Jesus. May kaya siyang gawin sa bawat kwento ng ating buhay.